Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, ako po si Brother Michael. O si God. Ako po si Barugan at nagbabalik sa hindi masyadong late night after session fellowship episode 21. Yes, sir! Is that right? Ganun. Nice So, one. Tama ba? Diba? 21. Sa akin ganito kasi nakaning camera ko. Mirror. 12 yan, 12 yan, no? Ano sa'yo, 12? Sa akin, Hindi, 21. 12 yan. 12 sa akin. So, kamusta naman ang ating buhay-buhay? Ay, mali. Bago pala yun. Sorry, nakalimutan ko. Medyo na-excite mo. May announcement. Na-excite ako. Pero bago tayo mag-start, kami po ulit tayo magsama-sama upang patuloy na pagbulay-bulayin at pag-aralan ang mga ipinahayag po ng ating Panginoon sa nakalipas po na worship service namin kanina. So, nawa po samahan niyo po kami. And before we start, tayo po manalangin na may patubahan po tayo ng ating Panginoon. Sige po, Brother John, lead us in our prayer. Tayo po manalangin. Ang nagsama, pati kami mga mas ang oras na bigyan niyo muli na sa amin. Pama, ang pag-aaral niyo mas kasama. Tulad niyo ba, buksan ang aming puso isip para maunawaan namin at maintindihan ang iyong mga salita na. Ito na malaking nagawa pag-hiwalay ka sa amin na kaya mapatuloy kami yung ganyan sa mga oras ito na at sa mga nakikinig sa amin mga patuloy yung ama, buksan ang kanilang puso isip ama sa iyong mga salita matanggapin na ito sa puso patuloy mo din po sila gabayaan. Jesus name we pray. Amen. Amen. So, bago ang lahat, answered prayer po kami mga kapatid. Dahan-dahan na pong nabubuo yung pinapanalangin po naming podcast. So right now po, nakabili na po ng isang mic. Yan, gagamitin po sa podcast. So, 1 down, 3 to go na mga mic po. So, ang pinapanalangin po namin ay magkaroon po talaga ng 4 na mic para po sa face-to-face podcast na gagawin. Para po sama-sama na po kami sa isang frame. Yun lang, napakasaya. May mic na si Mike. May mic na si Mike. And susunod niyan, yung iba mga kasama ko po, sila Brother God at sila Brother Jan, magkakaroon na rin po. At sama-sama na kami sa isang frame. Yun, napakasaya po niya. Dahan-dahan pong pinoprovide ni Lord yung mga needs po namin. So, of course, kaya po namin ito ginagawa is para po makatulong din. Hindi lamang po para sa amin, kundi para din po sa ating lahat, para magkaroon po tayo ng hindi lamang po knowledge, kundi tunay po na pagkakakilala sa Panginoon. So, praise God po, praise God. So, kamusta ang youth fellowship? Okay lang. Siguro pangatlong linggo na namin na doon kami na sa ulit. So, since di sila nakakatawagin sa Sunday, as usual, dinadalo namin sila sa kanilang bahay. Ay, hindi pala kanila ESA. Kanila na din pala. Pero kasama namin sila ESA. So, yun. Ngayon, this Sunday, nandun kami kaya Ernalyn. Sama-sama kami ulit. Same rate as usual. At pinayag namin yung mga natutunan natin ng kaganyang umaga sa worship service. Okay, naging maayos naman. Again, si God ulit ang nag-share. Pero before that, nagtanong nga naman kung ano natutunan namin bawat isa. So, sa mga umattend siguro kagaya na, lahat naman nakapagbigay ng konting siguro pananaw nila sa naintindihan. So, ayun. Nice. So, yun lang. Okay, sige po, tayo po yung manalangin. Brother God, ikaw, may dadagdag ka ba? Siguro may napag-usapan din kami about para bukas sa holiday. Parang gawain sa mga youth. Ano yun? I think gaganapin siya ng 1 p.m. Pupunta ata sa, ano yun? Saan yun dyan? Alabang?
Saan Ano bang festival? Festival. anong gagawin Then, sa festival? Ha? Anong gagawin sa Festival festival? mall. Ay, okay. So nagkaroon na plano hanggang na umaga. So, if available, if may nanonood dyan na youth, if available kayo bukas, wala namang pasok. Punta na lang kayo siguro sa church before 1 para sabay-sabay na tayo pumunta doon. And then, magkakaroon tayo ng, siyempre, di mawala. Parang, uh, same style ng worship. So, magkakaroon ng sharing of word, tapos person worship, and then after that, um, for entertainment, siguro mga games, board games. Ayun lang naman. sa Festival. Mall. festival. Okay lang. So, Parang good, change up maganda rin. of lang, scenery sa Mm, at open. okay. Tapos, Ano ba? tapos, Wala. uh, Kala, raw, yun. pero ano? Yun lang. pero Kung yun lang, okay lang. kami naman ang una magtatanong. Kamusta kayo sa worship service kanina? Ayun. Inaantok pa din ako nakakatulog ako kaya nga gusto ko tanong ko anong nangyari sa worship service kanina. Ay. Puyat ako, daddy ako Nakala. Pina-out yung daddy card. Kailangan ko full out yung daddy ko. So, paano? Ano ba kanina? Ba nangyari? Inantok din ako Nayak lang. Daddy ka na rin? Lagaya. Wala ko. Ano ba? Bigat yung kanina Kaya parang masarap pa. Dati nga natulog na ako kasama mo nung pinreach yung first Ang bigat. Mahirap. Parang mahirap. Ano ba kasi? Hindi ko naintindihan talaga Si Jan, hindi na. Si brother Jan, hindi nga nagno-notes yan kasi nagpapasok sa brain niya yung Nagno-notes ako. Nakamulat ako, lumilipad ng utak ko. Yun. Hirap mag-notes kanina. Bakit? Ba't ang hirap mag-notes kanina? Ano bawat meron kanina? words na nilalagay ko, may bigat dun sa tablet. Ano bang meron kanina? Pero kasi kanina tinuro kanina. So kanina parang I don't know kung sa ibang church controversial yun or kasi kahit sa church natin I think it can be like a bit tricky. So generally tinuro sa atin is about offering and tithes. Yun. Kaya pala ako tulog kanina. Kaya pala. Sakto pala yung pagpuyat. Kaya pala tulog ako kanina kasi naririnig ko ano daw. Offer yung What? Offer what? So bakit ganun ang dating sa'yo? Bakit tricky? Bakit maselan? Bakit controversial? May nagubad ba? Wala naman nata. Wala Agay. Why? Kasi ewan ko. Kasi di naman sa lahat ng pastor siguro I don't know, syempre sa life ng iba. But based on sa pag-explain ng pastors natin, I think siguro sa ibang church they also parang encounter yung mga ganun teaching. And syempre, we can say na not all can sabihin natin parang open or like parang ready to accept yung ganong klaseng pangaral. Lalo na when it's about giving. Pero different kanina to the point na I think mas prefer ko pa yung tinuturo na offering and tithes na ganun kasimple. I-offer mo yan para sa Panginoon.
Pero ngayon, ano man, maganda siya na we have a clear view na what is like offering in tithes. But in the other sense is parang, ganun, parang mas humira siya. Para sa akin, parang, ano mo yun, parang, thank you Lord sa truth na ganda, sakit-sakit, pero, Thank you kasi mas mahirap siya ngayon, gano'n. pero di naman siya mahirap ngayon, parang, ang ganda nga kasi, parang mas nalinawan tayo. Pero para sa akin, ewan ko sa inyo hindi si Jan kasi kaya niyan eh. Kaya na Pero naman parang, yan. parang kanina, yun nga, mabigat siya. Kasi, syempre, kung when it's about offering in tithes, parang mahirap magbigay since parang sinasabi natin, parang ayun, may kinabang naman na ito, yung mga pastor, kaya pinipreach nila yan para magkapera sila. Alam mo yun, parang pwede magkaroon ng parang ganun yung iniiwasan ng mga pastor natin. But kanina, it's like really different. Like, parang hindi mo maiisip na it's really, ganun siya ka-deep. Or it's about offering and tithes. Yan lang naman sa akin. So, Brother Jan, di naman pala daw siya gano'n ka-deep eh. So, ba't parang hirap ka? Si Jan kasi mapagbigay yan, guys. Yeah. Ah, Okay, siguro sa akin naman, mabigat of course. Syempre, galing din sa'yo, mabigat. Kita ka sa mukha mo Of dyan. course, di ba? Pati siguro sa mga kasama natin sa van o mga tagapaginig kagaya ng umaga. Sa tingin ko, I think mabigat rin sa pakinig nila yung mga nabanggit ko kanina. Especially sa hello. yes. Yes. Ayun, naglalag ako. Okay, especially sa binanggit ko kanina, no? Yung the right way or the most acceptable way ng pagbigay ng offering. Nabanggit nga, especially, mahirap siya tanggapin kapag alam mo na natiling malakas pa yung lumang pagkatao natin. Katulad nga gaya na naging story ako ganina kung babasahin natin sa John chapter 3 verse 1 to 7. Yung diba kay yung offering ng Maria kung babasahin natin. Ayun nga, tingnan John nga chapter natin. 12 Check. verse 1 to 7. Yeah. Okay, Then John 6 chapter days 12. before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom he had raised from the dead. So they prepared a dinner for Jesus there. Martha was serving, and Lazarus was among those present at the table with him. Then Mary took 3/4 of a pound of expensive aromatic oil from pure nard and anointed the feet of Jesus. She then wiped his feet dry with her hair. Now the house was filled with the fragrance of the perfumed oil. But Judas Iscariot, one of his disciples, the one who was going to betray him, said, "Why wasn't this oil sold for 300 silver coins and the money given to the poor?" Now Judas said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money box, he used to steal what was put into it. So Jesus said, "Leave her alone. She has kept it for the day of my going." Kung sisiyatin natin maigi yung kwento, diba? May isang babae dito na si Maria, nagbigay ng handog sa Panginoon. And kung titingnan na natin to based sa wala tayong malalim ng pagkaon na makita natin siya parang normal na gawain without any reason behind it. But kailangan natin dahil may rason kung bakit ang ginawa ni Maria, diba? Especially sa kung puna natin dito, maintindihan natin yung tithes and offering. Yung binigay ni Maria is yung perfume na naghalagang 300 silver coins ng nagbigay niya. Halos isang taon na salary or nasahod ng isang million. Tapos biglang tanong si Judas, diba? Bakit di na lang daw niya ito pinenta tapos binigay sa Maria? Then binagit, di niya daw ito sinasabi dahil sa mga mahirap, pero sinasabi niya ito dahil siya ay isang magnanakaw daw.
Itong verse na to medyo tumatak sa akin kasi mabigat, especially kasi um, parang kina-compare siya as a magnanakaw. Kasi inaagaw niya yung ano yung inihandog niya, pero gusto niya palitan yung kumbaga, kung saan nararapat dapat, diba? Sabi niya, ibigay na sa mahirap. It was already prepared and served for the Lord. So, kung nakasulat, it was already put in the box, pero gusto pa rin niya kunin. So, ayun yung naging pagkakamako. Parang makakompare din natin sa sarili natin bilang taga-bigay na ng Lord, diba? Kung what was set or put, bibigay dapat natin sa Lord, we should not keep this for our own souls, but um, give it to Him. Kasi nararapat sa Kanya. And then, sa simple paghugas ng paa ni Jesus kahit ng pabango, may binibigay rin to sa atin na important na meaning. Kailangan natin, especially sa na kung saan minus ni Maria yung paa niya. Mapapagpray natin to na binanggit ko kanina that Maria is neglecting her old self or iniiwan yung luma niyang pag hindi, may binanggit si God kagaya na during our youth fellowship. Hindi ako sure kung, medyo nakalimutan ko na yung verse, pero ang part daw ng human hair ng babae is her glory, di ba? So, nasasabi natin yung hair niya, siguro pinakamalaga sa part na isang babae kasi isipin natin, di ba? Wala tayong nakakita masyadong walang babae dito, kalbo. Diba? Alam natin kung gaano pinapalaga ng babae nila. For Maria to be able to do this, malalaman natin grabe yung dedication or yung gusto niya ibigay sa Panginoon, that even her own glory, ino-offer niya. Kaya masasabi natin, yung all self niya dito, in this way, nakakalimutan niya by doing this. So, ayun lang sa akin. Okay. Kasi 'di ba, kailangan maging clear kasi sa atin yung yung scenario, 'di ba? It talks about, sabi nga kanina, the significance bakit ang church may tithes and offerings, 'di ba? Kailangan maging clear muna sa atin 'yon na bakit ba kasi may tithes and offerings? Bakit ba? Ba't nandiyan ka? Bakit ba may tithes and offerings? I Para sa think, pagkaunawa natin sa tagal na tayo sa atin na, church, siguro naman alam naman natin, hindi naman pwedeng nagta-tithes and offerings ka nang di mo alam, 'di ba? But yun nga why? Bakit may ganun sa church? on understanding, tama ba? Siguro yung pagkakaintindi natin or kung may tinuro ba sa atin ang Panginoon, 'di ba? Kayo may tinuro ba ang Panginoon sa inyo? Siguro parang since my family, siguro yung like my father sa pastor, I think parang nakikita ko sa kanyang buhay na parang di naman dahil nag-offer tayo sa pastor, right? But parang naunawaan ko like tithes and offering. Di siya yung parang in-offeran ng tao. Or yung kasi since in-offer natin sa church, parang in-offer nga natin sa tao. But na-understand ko parang hini-help natin yung church in that way. Kasi parang ano ko, naalala ko yun, yung turo na yun na sabi na sabi ng pastor natin na hindi tayo nagpapakain sa kanila, but ang Panginoon. Why? Kasi parang yung tithes and offerings natin, it was given to God, not to man. And etong tithes and offering, this will be used para makatulong sa church, sa mga ministry, and lalo na sa mga buhay ng mga lingkod ng Panginoon. So yun yung that's siguro that is my like understanding about sa tithes and offerings. O dyan. Siguro sa akin, may so much na natin, pero I think ginagawa natin yung offering.
parang as a sign of faith. Kasi, sa totoo lang, I think, di na talaga kailangan ng Diyos yung, binanggit ng pastor natin ganito lang, di na talaga kailangan ng Diyos yung, kayamanan natin, di ba? Kasi, of course, this is just our wealth. But, um, yung binanggit ng pastor natin kaganina, kahit gaano pa yung kadami yung ibigay natin, di natin mababayaran yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Diba? So, I think masasabi ko na we are doing this not to pay God for the things that we did, pero para pasalamatan siya at pagbibigay halaga siguro sa and then to show our faith. Yan lang naman siguro for me. Okay. Kasi 'di ba, kung titingnan natin, tithes and offerings are done in the Old Testament for ano 'di ba? For acknowledging God, that God is the great provider for Israel. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng lupa sa kanila at lahat ng pangangailangan nila. And it is the way they show, I'll say, para sa akin it's the way how they show their appreciation to God through tithes and offerings. And of course, it is also, tithes and offerings are used also that time to support the Levitical priesthood. Ibig sabihin kung sino yung mga nagsiserve sa temple that time, which is ang mga Levita, dahil ang mga Levita nga, although God kumbaga called them to be the only tribe na magse-serve sa kanya, saan sila kukuha ng pinagkukunan nila, 'di ba? But God showed them that He will provide for them through tithes and offerings. Kasi nga 'di ba, yung mga pasasalamat natin, yung mga pasasalamat na inaabot na binibigay ng Israel sa Diyos, para sa Diyos, which is true, hindi naman talaga kailangan ng Diyos. Tama? But through that, God give those tithes and offerings for the Levites to have their needs. Kaya nga 'di ba, even kung mababasa natin sa Old Testament, I think especially in Joshua, 'di ba? Kahit nga sariling lupa nung dumating sila sa promised land sa Canaan, walang sariling lupa ang Levites. Anong ginawa ng 11 tribes, ng Northern tribes? They even offered land. Kasi saan nga naman titira ang mga Levita? Syempre doon sa hindi naman sila pwede tumira sa templo, 'di ba? So binigyan sila ng mga lupa. And yun yung kumbaga act nila ng pagpapakita ng generosity at gratitude sa Diyos, yung tithes and offerings. So now, kasi ang issue kasi parang yun nga kasi nagiging iba kasi yung tingin, I think for me parang nag-iba kasi yung tingin ng tao through tithes, pag pinag-usapan ng tithes and offerings, kasi nga finulfill na daw ni Jesus Christ ang law, 'di ba? So yun ang lagi nilang sinasabi. But if you will ask me, I think Jesus Christ fulfilled the law. Yung sinasabing he fulfilled the law, ito yung mga kautusan na hindi natin kayang gawin. Especially for our sin. Kasi tingnan mo, kung titingnan natin, 'di ba? Sa lahat po ng mga makikinig sa amin, pwede niyo po akong itama. But I think kasalanan ba na wag mag-tithes and offerings? Palagay niyo?
Hmm. Sa Old Testament, kasalanan ba? Hindi. Kasalanan siya. Kala ko Yeah. it's the way they show their gratitude. Yun nga, di ba? Pero, uh, 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 I'll say, bakit ko siya nasabing kasalanan? Kasi sabi sa Malakay, di ba? Hmm. Ah, Okay. Kapag di ka nagta-tithes and offerings, nakawan. ano sabi ng Diyos? Ninanakawan niyo ako. And isa sa 10 commandments is huwag kang magnakaw. Tama ba? But I think dahil hindi kayang gawin ng tao 'yun, of course finulfill ni Jesus Christ 'yun, 'di ba? Kaya nga siya yung pwede natin sabihin siya nga yung tinutukoy na firstborn eh. So parang siya yung unang bunga. Siya yung unang offering, 'di ba? Siya. But kung babalikan pa natin, kung ipo-push back pa natin paatras, 'di ba? I think yung tithes and offerings, masabi ko mas higit pa siya sa kautusan. Why? Kasi tingnan nyo, si Abraham, 'di ba? Nung dumating si Melchizedek sa harap niya, si Abraham nagbigay ng tithes. Lights. Pero kung titingnan natin, wala pang law that time. Sino nagturo sa kanya? Hmm. Do you understand? 'Di ba? Paano niya naunawaan yung tithes nun? Wala pa nagtuturo sa kanya. So I think it is God who also reveal it to him, to Abraham. Pero hindi yun ni-reveal as, as a law, but as a way to show your love. Kasi ang ganda nung sinabi ni Jan na through tithes and offerings, um, of course, uh, of course, ma- through tithes and offerings, mapapakita mo ang iyong pananampalataya, makikita ang iyong pananampalataya. But then again, kung ang tithes and offerings is para ipakita ang iyong pananampalataya, hindi ba parang mukhang yun nga, parang nagyayabang ka lang sa Panginoon na meron kang faith. Lord, this is my tithes and offerings. Ibig sabihin niya, may Malaki. faith ako ha. Malaki Diba? Lord, oh. Malaki red faith. Nagigets niyo ba yung parang yung pinupunto ko? Kasi tignan nyo, does tithes and offerings, sabi rin kanina, di ba? Yung tithes and offerings ba connected sa salvation natin? No. Hindi. Ano lang ba kailangan ng salvation natin? Faith. Faith. Faith lang, Yes. period. Di ba? So, yung tithes and offerings, I think it really doesn't show yung faith mo. But it really shows how much you love God. Kaya nga babalik tayo dun sa sa yung binigyan example ni Pastor Jong, 'di ba? Sa John chapter 12 verse 1 up to 7. Si Mary, na kapatid ni Martha at ni Lazarus, 'di ba? Doon sa senaryong 'yon, doon pa lang makikita na natin iba't ibang yung dalawang klase ng heart. Una, tingnan muna natin yung kay Judas. 'Di ba nung ginawa ni Maria 'yon? Sa lahat ng I think sa lahat ng mga taong involved dun sa loob ng senaryo na 'yon, si Judas ang pinaka nag-react 'Di ba? Ang hinayang. 'Di ba? Nanghinayang siya. But doon makikita natin yung heart ni Judas. Yung heart niya hindi sincere. Why? Kasi 'di ba? Yung ginawa ni Martha,
ni Mary na pag-offer nung pabango na yun. Di ba act of service yun kay God, kay Jesus Christ? At Yes. bilang isang mananampalataya, kapag nakita mo isang kapwa mananampalataya na naglilingkod naglingkod kay Lord, normal ba yun na dapat magalit ka? No. I think no. 'Di ba? Doon makikita natin na yung heart ni Judas iba. Even though na yung ginawa ni Mary is with love na paglilingkod sa Panginoon. Hindi nakita ni Judas yun. Instead, nakita niya yun as sayang. Why? Kasi doon pa lang malalaman na natin yung heart ni Judas, ayaw niya na yung 300 dinari na halagang pabango na yun gamitin sa Panginoon. Kasi nga naman, 'di ba? Halagang isang taong sahod tapos itatapon mo lang that moment. Kasi bubuhos mo lang sa pa, 'di ba? So tama kayo dun eh. Tama ka dun, brother Jan. I think nagpapakita yun na yung heart ni Judas, hindi pa siya nag-overcome. Nandun pa rin siya sa lumang pagkatao. Na ang tingin pa rin niya, ang nakikita niya, hindi paglilingkod yung ginawa ni Mary. Sayang. Kaya nga nabanggit niya, 'di ba? Sana pinamagay sa mahirap. 'Di ba? And then doon natin maunawa na bakit ganun yung mindset niya. Hindi dahil sa concern siya sa mahirap. Dahil siya ang may hawak kumbaga siya ang treasurer ng grupo eh. 'Di ba? And base doon sa binasa natin, 'di ba? He take. Kaldo na sana siya. 'Di ba? Nire-reason lang niya yung mahihirap na ibibigay sa mahirap. Pero I think kung mahawakan ni Judas yung 300 na yun, naku, hindi dadating sa mahirap yun. Yeah, kasi sabi doon sa verse, di ba, kumukuha siya eh. Confidential funds. Di ba? Hindi siya kaya nga, doon makita natin yung heart niya na sobrang, and I think, yun nga eh. That's why, medyo parang controversial siya na bakit pinaunawa sa atin yung tithes and offerings? Because hindi lahat ng nagta-tithes and offerings maayos ang heart. Sometimes, aminin natin na hindi. Ewan ko pero ako dumating sa punto na bago ka mag-offering or tithes, yun nga, pumapasok sa isip ko, bakit ko pa ilalaglag? Pwede namang gamitin sa iba. Di ba? From on the other hand naman, we can see the heart of Mary. Na yun nga, di ba? Beriin mo, 1 year salary, in-offer niya sa Panginoon. Binuhos niya sa paa. And then, ano ginawa niya? He used her hair para i-clean o punasan yung paa ni Jesus Christ. And I think, she overcome her old self. Why? Kasi sabi dun eh, ginawa ni Mary yun para i-prepare yung burial ni Jesus Christ. Bakit? I think. Kasi kasi wala siyang time. Nagigets niyo ba? Walang panahon or mawawalan na ng panahon si Mary na gawin yun. Why? Kasi kung babasahin natin, nung namatay si Jesus Christ, nandun ba si Mary? Kasi kung gagawin pala yun as for burial, edi dapat ginawa na lang yun after mamatay ni Jesus Christ, di ba? Pero wala siya doon eh. Actually, kung di ako nagkakamali, please itama nyo na lang po ako sa mga makikinig po sa amin. Ang naglinis kay Jesus Christ nun, nagbigay ng pabango, sila Nicodemo. Nag-ready sa kanya. Oo. Kasi, tsaka yung kasama niyang isang Pharisee, si Joseph na taga-Arimathea, kasi sila yung may-ari ng libingan.
And I think sila ang naglinis kay Jesus Christ that time. So walang panahon si Mary. Alam mo yun, parang wala siya, hindi siya makakasingit. Kumbaga parang super busy na that time eh. So in advance na niya. And bakit ko sinasabing totoo nga nag-overcome si Mary? Kasi alam niya na mamamatay si Jesus Christ. Mary understand that Jesus Christ will die para sa atin, para sa kanya. And I think that's a revelation from God para sa kanya na nagagawin ni Jesus Christ. Kaya he gave up everything. He gave everything to Jesus to show her love. 'Di ba? To the point na yung hair, which is not just the glory but also the I can say pride of women na mga kababaihan, 'di ba? Pride nila yung buhok nila. Kaya nga kung may kilala kayong mga babae na pagtas maligo, balot na balot yung buhok. Kasi ayaw madumihan. Pag Yung aalis nun, nagaano ng tawid, tagal binabalot ng mag-ready. ganun. Because ganun nila pinahalaga ng hair nila. Pero through that scene, 'di ba? Mary through everything. Kinalimutan niya lahat. Even her pride, her hair, her quote-unquote own glory. Kasi kinilala niya si Jesus Christ. And I think yun yung nice ipaunawa sa atin sa worship service, that if we are going to uh if we are going to do this for the Lord, we should check our hearts. Kaya nga yung verse na ginamit na kasunod nun is yung sa Romans chapter 12 eh. 'Di ba? Romans chapter 12 verse 1. Actually, dagdag na natin yung 2 eh. 'Di ba? Sabi doon, Romans 12 chapter 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So this verse speaks to those believers that they should overcome their old self. Why? Kasi pag namatay yung lumang pagkatao, Jesus Christ will dwell in us through the Holy Spirit. And remember, the Holy Spirit only dwells to a holy temple because that's the Spirit of God. And dun lang magiging worthy yung worship, yung offering na gagawin natin, yung sacrifice na gagawin natin, which is yung service. Kaya nga ganun pa rin, papasok tayo dun sa last Friday, 'di ba? That is going to be our worship service. Kaya nga 'di ba? Sabi nga dun sabi nung nag-share sa atin that time nung Friday, 'di ba? Worship is when the time you acknowledge God and you receive grace from God and you receive command, the words from God. And what is service? It's the way how will you show your love to God. Pero hindi mo yung love na yun, hindi mo kumbaga hindi mo bibigay sa kanya. Kasi siya nagbibigay ng love. And if you receive that love, 'di ba? Well, sino lang ba ang mahal ng Diyos? Sino lang ba? Jesus Christ. And if Jesus Christ is in you, imposible hindi ibubuhos ni God ang love niya sa iyo. And that is the time that you will also, filled with love, you will share it to others.
Kaya nga doon papasok na ang offering mo in even your tithes is an act of love. Why? Because you care for others. Kaya nga ano eh, kaya nga yung I think dapat ang mindset natin nun mabago talaga na kaya tayo nagta-tithes and offerings hindi dahil utos to, 'di ba? But because we love God and we just want to show that love, gusto natin ipakita yung pag-ibig na yon, makita ng Diyos na ipinapakita natin sa iba. Kagaya nung ginawa ni Mary. Ngayon kasi wala si Jesus Christ eh. Oh, nasa heaven na eh. Paano na lang ba natin maipapakita yung pag-ibig na yon? 'Di ba? Sa brothers. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, 'di ba, kung anong ginawa niyo sa mga maliliit na to, ginawa niyo sa akin. Ginawa niyo sa akin. Kaya nga kahit pagbigay lang ng isang malamig na baso tubig, 'di ba? Sabi niya pag ginawa niyo 'yan, parang ako na rin ang pinaglingkuran ninyo. Kaya nga naging example yung Macedonia Church, 'di ba, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 up to 5, na sabi dun kahit na hindi ko alam kung mahirap bang church ang Macedonia, naghihirap ba, hindi ba nila kaya, pero they understand the meaning of offering and tithes. Grabe sila magbigay. 'Di ba? I think yung term na grabe sila magbigay, hindi tinutukoy doon yung quantity. Hindi sa laki. Kasi di naman sila ano eh. Oo, 'di ba? Hindi tinutukoy doon, I think, quantity, but yung quality nung love nila. It's true. Rich daw sila sa generosity. 'Di ba? Kasi I think sila yung mga mananampalataya na magbibigay sila ng buong puso nila. Madali lang sa kanila. Kaya nga kahit tayo 'di ba? Kaya nga nagagalit ang Diyos doon sa malaki 'di ba? Sa mga kinakausap niya. Hindi sila nagiging tapat sa tithes and offerings nila. Same thing to us right now, na dapat ganun din tayo, which is we are guilty sometimes, not sometimes, almost, 'di ba? Not almost. 'Di ba? Always. Hindi sometimes, almost. Oh, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga ni David hindi siya harap sa Diyos ng walang dala. Oh. Kaya nga we should also talagang teach hindi lang others yung sarili natin, 'di ba? Kasi meron ba sa inyo, let's be honest, meron ba sa inyo yung tithes and offerings nyo hinahanda ng iba? May ganun ba? Ano? Yung tithes and offerings mo, piniprepare pa ng iba. Dati ganyan ako nung bata ko. Father ko. Di ba? Kaya di ka alam ano. And I think, kahit na ibigay mo yun, pero dahil sa iba, wala rin. Hindi galing sa'yo Yes. Di ba? Hindi siya wholeheartedly. Kaya nga, talagang even in my pag may pagkakataon ako na makapag tithes and offering sa Panginoon, I pray talaga na Lord, alam mo yung puso ko, hindi ko ginagawa to dahil utos mo, gusto kong gawin to dahil love kita. Then I also say na Lord, ito talaga yung kaya ko.
pero buong buo kong binibigay. That's why napaka-importante talaga na bago tayo mag tithes and offerings, we should really pray na yung heart natin maayos. Kasi sometimes nagiging ano nga siya, yun nga, parang sapilitan. Kaya mahirap pag mayaman eh. Ay, siguro, hindi ko pa naranasan maging mayaman eh. Pero siguro mahirap kasi diba? ano eh. Oh. Kasi marami kang dala-dala eh. Alam mo yun, parang, kasi kahit si Lord, sinabi niya eh. Oo nga, di ba? But, I think, hindi naman lahat siguro. Pero yun Oo, nga parang, di ba? Yun nga Do you acknowledge in your heart that 10% of your income is to the Lord? Galing sa Panginoon? Sa Kanya talaga? Di ba? Because that's tithes, 10%. different pa yung offering. Di ba? Then offering is, from your heart. Kung ano yung kain ng puso mo. Kaya nga, siguro talagang kung hindi natin siya iintindihin, hindi natin siya mauunawaan, mahirap. Pero I think parte yun kasi ng sanctification process natin eh. How we will become how we will walk in holiness, 'di ba? Kasi sanctification, it's our process of killing our own thoughts, own understanding, own ideas, righteousness. Kaya talagang kailan talaga siyang wasakin. Kaya masakit. Lalo na kung ayaw mong tanggapin. Last episode po pinag-usapan niyo. Diba? Yes, check nyo na lang po. Episode 20. So, ganun siya. Kaya mahirap siguro yung ginawa ni Maria. Kasi, sa parang, pwede mo lang naman, alam mo yun, ibuhos yung agwento sa paan ni Jesus. Parang, parang pwede sapat na yun eh. Kung, alam mo yun, nasa puso mo pa yung panghihinayang. Sa totoo lang, madaling ibuhos yun kung hindi mo alam yung presyo. Tama. Lalo na yun. Diba? Tingin ko, alam mo yun, is-spread mo yun kay Jesus. Sabihin natin kung alam mo yung presyo. Sabihin natin lang I think parang di mo lang, sa paano yun, parang ano mo yun eh. Gets mo ba? Parang, pero sa kanya, parang wala lang siya. Yun nga, diba? Siguro, pero kung ilalagay natin yung sarili natin sa shoes ni Mary, ibubuhos mo ba? Mahirap. Ayun nga mahirap. Kasi tingnan mo, nakakatawa si Judas eh. Siya ang may hawak ng pera pero alam niya yung presyo ng pabango. Nag-gets niyo yun? Diba? Alam niya yung presyo ng pabango. Ibig sabihin, alam niya kung yung amoy nun, anong oil yun. Alam niya. Ibig sabihin, yes, alert. as in, may knowledge si Judas sa pabango na yun. Kaya nga yung mga alagad, I think kaya siguro hindi nag-react yung ibang mga alagad kasi ano lang to, baka ordinaryong pabango lang. Parang nangihinayang parang andun yung panginayang pero ayun, pabango sayang. Diba? And sometimes alis lahat tayo sa church sometimes pag ganyan sa tithes and offerings para tayo si Judas. Guilty ako dyan na yan, nagbigay niyan gang kalaki. Bisa na ibibigay dyan, dapat inano na lang eh. Yes, we are guilty on that. We are Judas. Kasi ginagamit natin yung natin. Pero, yun nga, ginagamit natin to pero hindi natin nakikita na yung taong nag-offer ng ganon, ginawa niyo ng buong puso. Ang tinitignan kagad natin, yung halaga ng offering. Kaya hindi siya maganda. Kaya nahihirapan tayo. I think some believers are having time na mag-offering, mag-tithes kasi tinitignan nila yung hawak nila. Kasi ayun nga, kasi part pa rin yun sa old self eh. Yun nga eh. That's why we really need to remove that.
para sa atin kasi, ano man, pinaghirapan ko to eh. Akin to eh. Oo, di ba? Oh. Siguro kung maaga-agang nalaman ni yun nga kung maaga-agang sigurong nalaman ni Judas yung pabango na hindi niya hayaang matapon yun eh. Yung pag nakita niyang pinupull out pa lang no? No! Oo. Pero kasi kung nasa alabaster jar yun, ibig sabihin hindi nangangamoy yun. So feeling mo nga ordinary. So, kung alam mo yun, parang nung naamoy niya, alam niya Oo, yung 'di ba? pressure. Sometimes bakit? Yun nga lahat ng pabango ngayon pag nasa bote ba naamoy mo ba? Sa tingin ko, ngayon kasi, depende sa bote kung mahal eh. Malaman kung, dati kasi parang Yun nga walang 'di ba ganun pag eh. mahal ang bote, depende sa brand kung may logo, may Ah, engraving, ah, alam mo na kung mahal. Yun, sabihin natin plain lang kasi eh. dati, plain lang. Oh, Ako nga no, sabay nung naamoy na, doon na yung oh, nag-trigger. 'di ba? Oh. Nung nabuksan yun si Judas, siguro gumanon, pero yung mga alagad, Oo. normal. Ganun lang eh. Oh. And sometimes sa mga mananampalataya ganun. May nag-offering ng kapatiran. Ang laki. Sabi Diyan lang. pinapayaman mo si pastor. Di ba? Kaya, Ba't ina- kahit ako parang kanina para sa akin maselan siya. Pero, kailangan pa rin natin, kaya napaka-importante na, tama nga, um, sinasuggest po namin na, pagtapos po nito, kung nakikinig po kayo, balikan nyo po yung worship service. Magkasunod lang po itong ipopost. Tama talaga na sometimes pag nakinig tayo ng Word of God, hindi kagad nagsisink in yan ng isang beses. Kasi Kailangan masasaktan ka eh. Lalo na pag nasaktan ka, parang magre-react ka eh. So, kailangan ulitin mo. Intindihan mo. Mag-aral ka, magbukas ka ng kasulatan, ng Bible, ng mga verses. Diba? Kaya, ano siya talagang, I think it's also, na rin, mabuti na rin na ganun ang mangyari. Kasi nasa last days na rin tayo. And we are also, of course, that's also part of our process to deny our old self, di ba? Sabi nga ma-overcome lang natin ang old self natin kung taglay natin ng pag-ibig ng Panginoon. Pero kung ang old self mo nandyan, hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Ang hirap manahan sa pag-ibig ng Panginoon. May mga ano pa ba kayo? Problema pa ba? So, second worship Okay na service. ba? Bago tayo tumalon sa second worship service, baka may gusto pa kayo i-clear o may gusto pa kayo i-share. Baka may mas naunawaan pa kayo. Tingin ko parang rin, part din yun sa, paano ba? Sa offering, kasi diba parang na-explain din sa atin how yung offering of like mga, ano yun? I don't know kung ano yung mga specific na hayop sa Old Testament. But I know they offer like animals para yung sin nila to be transferred there. If tama ba? So, parang alam mo yun, parang since ang kabayaran ng like kautusan when di nila na susunod yun is syempre kamatayan. So, parang alam mo yun, for that to happen, parang di mangyari sa kanila. Ang Panginoon na way para alam mo yun, na hindi sila mamatay. So, parang instead na sila mamatay, yung animal yung mamamatay. Para sa akin, parang alam mo yun, parang ano ko na-explain yun na naunawaan ni Maria yun. And because she understand that. Kasi kung, ano mo yun, parang yun nga, na pinag-usapan natin how mag-offer tayo sa ating Panginoon. Parang, kung maintindihan mo rin kung sino yung offeran mo, I think, yun nga, parang kahit yung one year worth of salary, parang mababaliwala mo lang yun. Kasi sa tingin ko kung, sige. Yeah, continue. Kasi parang, ano mo yun, parang, kasi kung ikaw nasa harapan ni Jesus and you know na umamatay siya para sa'yo, I think, parang
Kasi alam mo yun, parang siya yung maging kaligtasan mo. Ayun nga, tama kayo, parang di ka na magsasayang ng time na parang yung kung alam mo rin na pwede mo na, alam mo, in advance niya na. Kaya parang may Oo. kita natin na, ayun nga, it's a form of love na kung saan, if you understand, you will go deeper dun sa love. Kasi you receive love eh. Parang, Yun, 'di ba? Isa pa yun. Kaya nga if you really understand at naunawaan mo talaga yung ginawa ni Jesus Christ, how far yung love mo? Alam mo yun? Kung merong tanong na saan abot ang 20 pesos mo, meron din tanong na hanggang saan mo kamahal ang Panginoon. 'Di ba? Kaya nga ano eh, I think lahat tayo nakaranas yan eh, nung una nating nakilala ang Panginoon, 'di ba? Ang ano natin, ang init natin na, Lord, ito gagawin ko, ito yung pag-ibig ko, ito ganito, la. Pero bigay mo sa akin, lahat! lumipas ang ilang buwan, taon, yung love ba na yun, consistent, 'di ba? O emosyon. I think yun din yun eh. Because showing your love is also, I think yun nga, is an act of offering and tithes. Kaya talagang ano siya, talagang masakit, but it shows na ito kasi tayo. Ito yung pagkakaintindi natin. 'Di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi, ito ang kailangan nung maunawaan, malaman. Kaya nga, I hope nawa yung mga kasama natin na nakinig sa worship service, kung hindi pa clear sa kanila, nawa pakinggan nila yung ano natin, worship service, yung mga recorded sa YouTube, sa Facebook, 'di ba? Wag po tayong mag-stop na umupo tayo sa church, pinakinggan na natin, alam na natin kaagad. 'Di ba? Sometimes nagre-react pa yung heart natin, bakit ganun? Bakit ganyan na sinabi? Bakit yan ang sinasabi ng Panginoon? We need to go back. We need to pakinggan natin ulit, and then magsaliksik po tayo. Let's search. 'Di ba? Yung kung ano ba talaga yung gustong ipaunawa sa atin. Magtanong, pwede. Magtanong. Kaya napaka-importante nun na magtanong. Sabi ko, kaya kahit ako sabi ko parang mahirap talaga siya kanina. Kung hindi Ramdam mo rin yung bigat. oo. Kaya pumipikit yung mata ko. Kaya pumipikit yung mata ko eh. Natulog muna ako ulit. Sarang ano ta. Kaya ganun siya. 'Di ba? So ano ba yung connected ba sa second worship service natin? Di ko alam eh. Tulog din ako nun. Yo! Siyempre, ikaw ba naman laging puyat dahil kay Yubel? So ano ba yung second service? Ano ba? Ano ba yun? Considering what? Considering the word of Christ. Considering the word of Christ. Diba? Connected ba siya sa first service? I think yes. Connected. Ikaw, Brother Jen? Very yes. Yes. Ako hindi. Pares na kayong yes. Hindi ako naman ng kontra. Para balance. So, paano siya naging connected? Brother Jan. Ako. Hindi pa yan nangangati. Sa title pa lang makikita natin eh. Diba? Anong nakita mo na hindi ko nakita? Yo! Okay ka lang dyan? Chill, wait lang. May nakikita ka? Anong nakikita mo na hindi namin nakikita? Alam ko, we have spiritual problems, pero yung mental problems, dapat ni-address agad yan. Minom ka ba ng gamot?
Okay. So, dito, ipapasok natin to yung consider the word of Christ para siya naging connected sa first worship service, diba? Um, kung di natin uunawain kasi, sa una pa lang, yung salita ng Diyos, di natin magagawa yung yung tithes and offering eh. But isa ito sa mas binanggit na salita ng Diyos, diba? Gaya nga na sinabi ka ganyan, diba? Nakita ko, sinulat ko sa notes ko, May nakalagay notes ka sa TV. pala? Sabi, wala lang. May notes ka pala? Nabulat kasi yun, diba? Ah, Meron. kala ko hindi ka nag-notes Bilis eh. yan mag-type. Meron sa, Notes ka pala. sa Jack, may sa notes pala TV si Jan. nasa. Okay, continue. Okay. Yung sa binanggit ko kanina, or nasa doon sa TV nun, all God's sheep hears the voice of Christ, diba? So, if nagbibigay tayo ng tithes and offering, makakonsider natin yung sarili natin as God's sheep. Why? Kasi narinig natin yung salita niya eh. Amen. And by hearing, we also have faith. Ba? We understand kung bakit natin ginagawa ito. And siguro lang naman for me. Oh God. Control C, Control V, hindi ka. Control Z? Control Z? Ando yun, Control ando C, tayo. Control C, Control C. Control C. Alam ko Control Z. Ando. Hindi ka lang. Parang, ano yun eh, parang if considering the word of Christ, kasi the word of Christ is himself eh. So like, knowing knowing Christ, yung nga, katulad ng pinag-usapan natin, how deep can your love goes to God? Parang knowing what He did, parang feeling what He did, parang sa love na pinakita niya sa atin. Like, how far can your love goes? Kaya nga, kung, alam mo yun, kung magbibigyan natin importansya yung word niya, or like, yun nga, considering His word, we can understand yung katulad sinabi ni Brother John na alam mo yun, mapapakita natin yun sa tithes. Because, kasi, like, napag-usapan natin, itong tithes na to, hindi lang siya, like, inutos sa atin, but, it is it's form of love sa ating Panginoon. Kaya, alam mo yun, considering the word of Christ, it will help us, alam mo yun, to, deepen sa pagmamahal na binigay niya sa atin. So, it means na, yun, katulad ng first worship service, kahit man yun, yung katulad ng ginawa ni Maria, I think we can also copy kung ano yung nangyari kay Maria if we really consider the word of Christ. Amen. Ako siguro ganun din. Yun nga eh. If kabilang ka talaga sa... Kasi ano yun eh. I think yun din ang reason bakit sometimes people are against tithes and offerings is that hindi talaga sila, sorry sa word hindi sila kabilang sa kawan ng Panginoon. Kasi sabi dun eh, di ba? Tama, ang ganda ng sinabi ni Brother John, if you are for Christ, you are indeed considered a sheep nakasama sa flock ni Jesus Christ. And sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? I think sa John chapter 10, ang mga tupa ng Panginoon nakikinig sa utos niya. Sa salita niya. So it means if you really love Jesus Christ, you will obey His word. And I think yun nga babalik pa rin tayo doon. It's yun yung half part ng worship service. Yun yung service natin by showing our love to Jesus Christ. By showing our love to Jesus Christ for others. 'Di ba? Para sa iba. Kung tama, kung naintindihan yung sinabi ko. Yun yung yun talaga yun eh. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, ipapakita natin yung pag-ibig na yun sa iba.
Because hindi pwedeng maghiwalay yun eh. If you love God, sabi nga 'di ba, yung two greatest commandments 'di ba sa Old Testament. If you love God, you also need to love your neighbor. Hindi pwedeng maghiwalay. Because loving your neighbor shows how you love God. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Kaya nga I think yun nga eh, uh, our offerings and tithes, of course, um, we give it to the church, pero hindi yun dahil sa inutusan tayo ng mga pastor, inutusan tayo na gawin nyo yan kasi ano eh, wala silang kakainin, wala silang gagastusin. But because we are we are one body, we are in the church. 'Di ba? Church is kumbaga ang church kasi samahan niya ng mga mananampalataya. And we are also one family. So we need to help each other. Kaya nga 'di ba na example sinabi nga ni pastor na ang ibang mga Christian daw sa Amerika 'di ba once they ano uh, Dahil, once they die, lahat ng tinatangkilik nila binibigay nila sa church. 'Di ba? And I think hindi lang sila eh, kundi kahit ang early church eh. Actually, ang early church hindi pa nga sila namamatay. Binibigay na nila. hati-hati sila. Yes, and then pinaghahatian nila. Why? Kasi Kasi yun ang parang sa magiging kanila kumbaga ano, magiging budget ng church eh. 'Di ba? To survive. Eh sabi nga dun eh, saan ba ginagamit 'yun? Hindi lang naman para sa gawain sa loob ng church na yun, kundi ginagamit din 'yun para ma-spread yung message, yung gospel. 'Di ba? ganun. Yun yung maganda na nangyari sa early church at that time. They give their possessions as an offering, as tithes para sa Panginoon, para lumago yung gawain, yung ministeryo ng Panginoon, para marami pang makakilala sa Panginoon. Which is dapat ganun din ng church ngayon. Hirap. 'Di ba? Kaya nga napakagandang pinakita sa atin yun ng Panginoon. Because yun nga eh, if we are believers, if we call ourselves believers, meaning we believe in the words of Christ. Hindi lang pinaniniwalaan kundi ginagawa natin. 'Di ba? Kaya nga yung mga pointers na binigay sa atin, 'di ba? Why are we need to consider the words of Christ, 'di ba? Number 1, sabi doon, because we need to consider that we need to consider because Jesus Christ is sent by him, or he's the one who's sent by him, 'di ba? Siya yung pinadala ng Diyos. Tama. Siya ang nagpakilala siya lamang ang nakakilala sa Diyos dahil siya lang ang nanggaling sa Diyos. Kaya is And the way. kaya nga siya yung katotohanan, hindi lang siya daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. 'Di ba? And we need also to consider the authority of the word. Yun nga eh. Yung salita ba ng Diyos, pag narinig ba natin, ina-accept ba natin talaga to? O labas lang sa tenga? Ganda nun eh. Nawawala yung authority once na you disobey or parang once you didn't follow it na. Basta hindi mo sinunod, wala na. It means you do not believe on the authority of the word. You rather see your own authority above the authority of the word of God. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga nabuo yung
Yung mga doctrines, yung mga doktrina ng tao, So we have our own authority. di ba? Kasi sino ba naman ang gusto magpa-under? Di ba? Sino bang gusto na naa-under siya? Nakakatawa nga, kahit naman tayo, sinasabi natin na magpapasakop tayo sa Diyos, pero in our hearts, gusto natin ng Diyos ang sumusunod sa atin. Diba? Hindi man natin to hindi man ito nahayag ng lubusan, pero sa mga simpleng gawa natin nakikita 'yon. Nagiging genie si Lord. Diba? And also sabi doon yung pangatlo, isa sa mga pointers, considering it as the promise that we believe. Diba? Why you obey the word of Christ? Because you believe in the promise of the word. Bakit ba tayo nagtatithes and offerings? There's a promise. Ano ba promise? Alam ko, I'm not sure. Oh. Ben? Like, it will be parang babalik sa atin yung tenfold. Brother Jan, ano? Diba? Not sure kapag search naman dito. Nasa Malaki din yun eh. Let's see. Nagkakamali. Okay. Malaki chapter 3 verse 10. Sabi dyan, sa basahin ko sa Tagalog, Malaki chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sheesh. Diba? Actually, di ba nung tinitempt ni Satan si Jesus Christ, isa sa mga senaryo, nung inaakyat siya sa parang sa temple, sabi magpahulog ka kasi sabi ng Diyos ililigtas ka, pero sabi ni Jesus Christ, di ba, nasusulat wag mong susubukan ng Diyos. Sabi doon. Pero dito ang nagsasalita mismo ang Diyos Ama. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Actually, ito lang ang, kung di ako nagkakamali, ito lang ang verse sa Bible na mismo sigad na nagsabi, dito nyo ako subukan. Ibus. Diba? Test. And ang nakakalungkot kasi, yun nga eh, hindi natin ginagawa yan kasi hindi tayo naniniwala sa promise. Hindi natin nakikita eh. Diba? Kasi ano naging problem natin? We are using our eyes instead of our faith. Yes. Kasi ang gusto kasi natin, mga tao, ang mindset kasi natin ganito eh. Kapag may binigay tayo kay God, dapat bumalik sa atin agad. Mas malaki pa. Actually, wag na natin tignan yung amount, pero ang gusto natin, may bumalik agad. Tama. Kaya na kayo. Diba? Kaya nga ano ba yan? Minsan guilty rin. Kahit ako guilty sa ganyan eh. Minsan dumadating tayo sa punta na, Lord, pag ginawa mo to, promise maglilingkod ako. Lord, kapag pag binigay mo to, promise magserve na ako ng buong puso.
Maririnig kang chapel sa heaven. No? May kontrata. Di ba? Alam mo yung parang nakipag-bargain ka. Gusto mo may ano agad. Bigay, basta ibigay lang sa'yo. Oo, di ba? Pero nakakatuwa sa Panginoon. Sa tithes siya sinabi yun. Pili. Oh. Di ba? Come at me, bro. Yun ang nakakatuwa. Sa tithes niya sinabi yun. At sabi niya, sabi nga niya sa Tagalog, kung hindi po bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog po sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sheesh. Diba? Nakapag-tice na ba kayo? Yes. Yes, up. Amen. Dalawa lang sumagot. Father John, di ka pa nagta-tights? Di ka pa nagta-tights? Kulang sa baon. Pero ang tanong, yung tights ba natin, naniniwala tayo sa promise? Lang. Ayun nga, guilty nga ako dun eh. Babalik mo rin tulad eh. Eto. ngayon nyo lang nalaman yung promise. Diba? Sometimes, ganun tayo eh. We say we believe the word of Christ. We say amen, pero tithes? Amen! Tithes? Hindi ako magta-tithes. Papayamanin ko lang si pastor. Tithes, pang mamakdo lang ni pastor eh. Oo, pang mamakdo lang eh. Diba? Kaya hindi mo na nakikita yung promise. Ang tinitignan mo kagad, benefits nung kung saan mapupunta. Benefits agad titignan. Diba? Nagiging scaryote? Oo, hindi na siya love. Nako curious ko na ay, bakit dyan ginagastos? Dyan gagastusin. Diba? Sayang! Kaya nga, we are guilty on that. Yun ang kaya nga yun ang kailangan nating irapin sa Panginoon na kapag magta-tithes and offerings tayo, Lord, sorry. Hindi tayo muna. Hindi tayo tapat, hindi tayo naging tapat. Ganito yung mindset natin. Ganito natin to iniisip. Diba? And thank God, purihin ng Panginoon Diyos kasi pinaunawa niya sa atin. Pinaunawa ito ng Panginoon sa atin ngayon. That before we do our tithes and offerings, which is hindi naman laging related sa pera. Basta we do our service to the Lord, it's a form of offering and tithes. Para sa akin, offering na ng tithes and offering yun. But you need to check your heart first. Ginagawa mo ba to out of love o ginagawa mo to para mag-benefit ka? Romans 12 nga lang. Diba? Kasi living sacrifice eh. You're offering yourself. Yun ang kailangan nating maunawaan ngayon. And yun nga I think saklaw nito lahat, kahit yung mga ministry na kinabibilangan natin. Hindi siya talaga simple. Diba? Kaya nga nasabi ni Pablo, diba? Kahit na kumakain ka, kahit umiinom ka, dapat para sa Panginoon. Diba? Bakit niya nasabi yun? Ultimo pagkain mo. Kahit inuman. Diba? Kahit inumin mo. Because the way you live, if you are a believer of Christ, you must be a living sacrifice. Kaya talagang masabi ko yung galaw natin, pamumuhay natin, kilos natin, talaga?
iba na talaga. Kaya minsan, may mga mananampalatayang pinupuna, napupulaan. Ay, Christian ka pa naman, ganyan ka mamumuhay. Ay, Christian ka, ganyan ka magsalita. Why? I think kasi hindi nila naunawaan na yung buhay natin is a living sacrifice. Kaya, napupulaan. Diba? Instead na sa pamamagitan natin, makakilala sila, makaunawa sila, manumbalik sila sa Panginoon, napipintasan tuloy yung Panginoon. Kasi, ay, yan ba yun? Yan ba? Ganyan ba? Ganyan ba? Nakakatawa, may experience ako kanina. Kami buong family, bago kami pumunta sa church, may kapitbahay kami. Although malayo, tinawag kami. Uy, saan kayo nagsisimba? Ay, mali. Saan kayo nananambahan? Sabi ko, uy, nananambahan. Iglesia? Kasi nananambahan eh. May sinabi siyang lugar, dito ba kayo? Ganyan. Sabi ko, ay, hindi po. Sa ano po kami? Sa Marcos Alvarez. Sabi, ay, ang layo naman. Sabi ko, nung nangyari yung scene kanina sabi ko, Lord, what's that? Napagano ako, what's that, Lord? Sabi ko, nawa, hindi yun ang maging huling usapan namin. Nawa, yun nga eh, nawa magamit ang buhay namin para kahit yung mga kapitbahay namin makakilala, makunawa. But of course, kailan maano rin muna ng aming mga sarili. Ready. Diba? Maging handa. Diba? Same thing sa atin din. Oo nga na naka-approach. Yan may kumatok sa church. Jehovah's Witness. Share mo naman. Ano ba? Paano ba? So, mahirap din. Parang, ano ba? Andun yung point na you want to argue with them, but knowing, sa mga pinag-aaral natin, I think it's up to them to, parang to believe. So, parang, I think, nagulat nga ako dun eh, kasi preparation yun ng fellowship namin sa umaga na yun, and we're preparing for our eating fellowship. Nangyari po yun nung Thursday po. Bago po mangyari yun, nag-ready po kami ng mga kabataan. Pero bago po dumating yung mga kabataan, is kumakain ako nun, then bigla na lang may kumatok. Siyempre, Hold up to, sabi. Tama! Hindi, joke lang. Pero, parang, nagtanong siya kung may time ba daw ako. So, parang, nakita ko yung parang, I think, yung ginagawa natin noon sa Karanglan is tagdadalawa. So, dalawa rin sila noon. It's like parang inutos sa atin ng ating Panginoon na tagdadalawa. Ganun yung ng approach. Siyempre, kinabahan din ako na like, anong encounter ito, parang anong nila. Tawa ako kasi after ng encounter na yun, sinasabihan ako ng brother ko na, sinabi mo, church ka na. Parang, sabi ng iba, sinabi, busy ka. Pero para sa akin, parang, parang, at least, na-share mo yung words sa kanila. Parang, kasi, I know na, for them, like, Jehovah's name, or parang Jehovah is the highest. But we understand na name of Jesus na that is the name of God. But kasi ayun yung meaning ng like Jehovah is salvation. Kaya nga parang tinry ko pa-understand yun how God, how God and Jesus is one. But it's hard for them because naging literal sa kanila yung Son and yung Son and yung Ama. So, parang, sa instance na yun, and parang, yes, parang sabihin natin walang nagkaroon ng katangkapan kasi wala rin eh. Pero nakita ko parang, ang galing kasi sila, parang nakakaingit kasi, grabe yung, nila, nagbabahay-bahay sila para, mangaral. Parang,
alam mo yun, katulad ng pinag-usapan nun, kung we love God, dapat ginagawa natin yung kung ano yung ginagawa nila. Like how that, kasi ayun, tingin ko it's real courage. Kasi may sense sa labas ng church na Philippine Holy Church. But ano yun, sila, they still have the courage na kumatok para tumanong na may bahay. Oh, But as, ano man, yes, we're doing galing. this and we're doing this kind of, ano man, I know maganda na itong kasing gawain. But, ano man, syempre, we have a lot of free time or kahit tuwing Sunday. Dapat as a church, if we really receive the love, dapat andun nga yung katulad pinag-usapan natin, andun yung part ng service natin na we share the love na natanggap natin. So yun naman, parang it's like maganda siyang instances na dapat like that yung mirror na yun, that sa atin yun mangyari. Ganda. Pwede yun gawin sa labang. Labang ano. Which Yun is na. true na I think eye-opener yun na dapat talaga yung love na nararamdaman natin or yung pinaparamdam sa atin ng Panginoon, sinishare na natin. Diba? I think sobra-sobra na tayo nasa loob. Kaya yung mga pupunta ng alabang, alam nyo na. Ay, Diba? Kasi parang feeling ko, alam mo yun, lagi kasi kinakausap na tayo ng Panginoon eh. Ang tanong kasi, nauunawa mo ba? Naiintindihan mo ba? O tango ka lang ng tango, pero wala talagang pumapasok sa heart mo. Kasi kung meron, dapat matagal na tayong lumalabas. Diba? Mukhang kailangan na natin ilabas yung podcast, no? O kailangan, kasi yun, lahat tayo nasa kanya-kanyang bahay. Mukhang kailan nata talaga nasa isang frame na lang tayo eh. Magkakasama. Then, One roof. one roof. And then, Sure. after that, lumabas tayo. By 2 again. Kaya namimiss ko yung mission trip eh. Namimiss ko yung mission trip natin na hindi naman sa bias ako pero yung mission trip before pandemic na feeling ko mas matapang yung Michael na yun kaysa yung ngayon. Kahit ako. I think mas matapang Yun, yung Michael noon. partida, bata kaysa pa yun. Bata pa yung God na yun. Diba? Kaya nga kung luluobin ng Panginoon, nawa, makapag-ano tayo ulit. I think, yun nga, much better. May time pa kayo bukas. Baguhin nyo na yung sked. Total, nandun na rin kayo. Magdala kayo ng tracks. Kung may tracks pa, mag-share kayo ano yung pag-ibig na natanggap sa Panginoon. I think much better nga, ganun eh. Huwag na mag-games. Siguro kung mag-games kayo, yun na lang. Paramihan na nakausap diba? Of course, lagyan nyo ng konting challenge, pero do it again with love. Diba? Nandun na kayo eh. Total, gagawin nyo rin pala, magba-Bible study doon, mag-sharing. Bakit kayo lang? I-share nyo na sa iba. Diba? Kaya ba yun? Youth President? Kaya na. Wala eh, pwede ako gusto ko kayong samahan, pero walang pasok nun. Wala mo si Jubilee. walang pasok at trabaho ang pagiging tatay. May asawa. Isasama ko na lang kayo sa panalangin ko. Which is true. Siguro, tingnan natin, pag-pray din natin, I think maganda yun na next Sunday, kahit paano, ilabas muna tayo. Total, di naman kami kagad umaalis. Umuwi, tayo. Diba? Kaya lang, siguro mas maganda, isama natin ang lahat ng mga kabataan. Diba? Tama. I think panahon na hindi lang kayong dalawa ang nagsasalita. Wala. Hindi sila umamin. Hindi sila kasama sa podcast natin. Hindi sila umamin. Pero I think tama yun na
'Di ba? Pagtapos mismo ng ng gawain, agad-agad labas agad. Hindi na Rinig niyo, natin guys. hindi na natin kailangan lumayo diyan lang sa yung street lang natin sa kabilang kanto, susunod na kanto. Oh, 'di ba? Nakaka-encourage yung ginawa nila. Hmm. Grabe, church na yung Oh, 'di Gulat ba? na ako. Katukan natin yung isang church. Tara. Anyways, yun lang. Nawa napagpala tayo. Sobra. Thank you po. Ang ganda ng tinuro ng Panginoon. Nawa, pag-pray din natin, sama na rin natin sa prayer na ibalikan natin. We need to go out by 2. Di ba? Hindi by 3, hindi by 4, hindi by group, by 2. Di ba? Yung mga Sabihin magjowa, natin po, pagsamahin. Wag pagsasamahin. so, kung makita nyo po kami sa, Diba? Kaya kung ngayon, kung di ako nagkakamali, yung palabas na The Chosen nasa Netflix na, I think complete series na, season 1 to season 5, I encourage na panoorin nyo. Kahit pa paano, I'm not saying na perfect yung show, pero it might help you to understand more of the Bible. And lalo na episode ng na nangaral na inutusan na sila ng Panginoon na by 2, yung preparation nila, how did they do it? Nakaka-encourage na nawa magawa natin, 'di ba? Actually, sana pati yung ibang, hindi lang mga kabataan, gamitin na natin yung word. Dapat yung mga worker ng church mag-work na. Pati yung church. Tama. Hindi kasi hindi lang kabataan ang sinabihan yan eh. If you really consider the word of Christ, sabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Make disciple. 'Di ba? Make them disciple of Jesus Christ. Hindi yan sinabi sa mga kabataan. Sinabi yun kanina, diba, na we don't know kasi kung sino yung maliligtas. That's why ano yung trabaho natin? Ang job natin, i-share sa kanila yung word. Kasi baka tupa sila ng Panginoon. Yes, lost ships. Diba? Kailangan natin gawin. Kaya, mag-prepare na rin kayo bukas. Diba? Oh. Bye. Kailangan talaga yung prayer. Diba? Prayer talaga. Get your hopes up. Pagdating ng mga youth, tapos games. Gawa natin, tingnan natin. May mababago ba? May mag-change ba? Who knows? We don't know. Pero if we really love God, we will do kung anong ginawa ng Panginoon Jesus, diba? Po, bilang pagtatapos sa gabing ito, sige, Brother Jan, umpisa, ikaw na mag-end ng prayer natin. Tayo po yung manalangin. Sa mga patuloy po na mga tinabayan sa mga ito na patuloy po kami mas na kwento na makaawat ka ito sa mga tao mga klinik po online na makakali pa ng mga puso at patuloy mo sa ipatibig ang mga salita na sa katasalan ng mga patuloy niyo po yung ama na protektan na batis sa amin sa mga gawin na ito na hanggang sa ulo yung mga ikaw lang ang tunay na magabay sa amin mga oras na ito patuloy ito mga panahon ang mga ginawa at maunaan ang tunay ng pagbigay ng mga kahit sa doktor sama. Jesus name we pray. Amen. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat and God bless. Bless po. Yes.